mag-asawang binuklod ng pag-ibig. Sa pagsilang ng kanilang supling, ay sumibol ang pangarap ng mas maunlad na kinabukasan para sa kanilang pamilya. Sa pamayanan, ang sentro ng hanapbuhay ay pagsasaka. Isang makining hamon sa mag-asawa ang mapag-aral ang kanilang anak. Kasabay ng paglaki ng kanilang anak ay ang lumalaki rin itong pangangailangan. Bagamat may limitado ang pinagkukunan, walang pag-aalilangang sinuportahan nila ito. Kayod kalabaw ang ginawa ng mag-asawa. Udyok ng wagas na pagmamahal sa anak, pinagyaman nila ang maliit nilang sakahan. Punong-puno ng pag-asa ang mag-asawa. Hindi linig sa kaalaman ng mga tao sa komunidad ang pagsisikap ng mag-asawa. Batid nila ang ginagawang sakripisyo ng mag-asawa para sa kanilang anak, kaya walang pangailangang nagkaloob sila ng tulong. Nakipag-ugnayan ang mag-asawa sa pamayanan ng kanilang kinabibilangan habang patuloy na nagsusunikap. Lumago ang kanilang ani at dumami ang kita ng kanilang pamilya. Sa bawat butil na kanilang itinanim, inaalagaan at inaani ay katumbas ito na unti-unti nilang patupad sa kanilang mga pangarap. Nagbunga ang pagsisikap ng mag-asawa. Ang dating maliit na sakahan ay nagbigay ng hanapbuhay hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi pati na rin sa iba pang mga tao sa komunidad. Ang kanilang sakahan ay lumago at naging sentro ng kalakalan sa kanilang lugar. Lugar na naging simbolo ng pagsusumikap at pagpapahalaga sa edukasyon. Sa kalukuyan, hindi lamang sila nakaahon sa hirap, kundi nagbigay din sila ng pag-asa at progreso sa kanilang buong komunidad, na naging bahagi na rin ng kanilang tagumpay. Mula sa Nicolas Barreras National High School at mamamayan ng Barangay Dinaman, pinikilala nito ang kwento ng pagsisikap at tagumpay ng isang magsasaka na naging bahagi ng paunlad ng kanilang komunidad. Ito ay magbibigay pugay hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi sa lahat ng magsasakang nag-ambag sa paunlad ng Bayan Pulo-Pulo.
Pagmamaligyo ng ato ang anak.